Hey guys, welcome to the vlog, and for today's video, ito special vlog to para sa amin ni Emma. So anyway, tingnan natin ang weather sa labas. Ayan, sobrang maganda ang panahon ngayon guys, no? Although hindi naman siya talaga maganda yung blue yung ulap natin, pero still mainit pa rin dito sa Calgary. Tingnan niyo guys ha. Tingnan niyo yung aming weather. Plus 10 yan guys, no? Ayan, so yun guys, no, itong video na to, sabi ko nga sa inyo, special to para sa amin kasi gusto naming pasalamatan ang 2023. Ayan. So isa-isahin natin yan syempre. Sa tulong ng aking asawa syempre, no? Wow! Terno pa yung damit namin, ano? Couple shirt. So, shoutout nga pala kay Ate Edna. Siya yung accountant namin. Then, nung napunta siya ng Calgary, binigay niya to. So, taga Winnipeg pa yung accountant namin, ha? Kaya, Winnipeg to. Pero, taga Alberta tayo. So, pasalubong lang naman yan. Na-decide naming i-wear to kasi mamaya ay New Year's Eve. So, para ano daw, sweet-sweetan kami. Na kunwari lang kami sweet, pero hindi talaga kami sweet. Yes. So, anyway guys, ayan. So, pag-usapan natin itong 2023 namin. Yeah, yung mga pinapasalamatan namin sa nabagay sa 2023 or yung highlights ng buhay namin dito sa Canada ngayong 2023. Yes. So, pero bago pala tayo pumunta doon, so Happy New Year nga pala sa lahat na happy. ng New Year na. Actually, kagabi, nag-New Year na sa Pilipinas. No? So, Happy New Year sa inyo lahat, guys. Especially, syempre, sa mga subscribers natin dyan, ano. Mapa-Pilipinas man yan, Canada, Europe, US, marami. Iba-iba yung mga subscribers natin, kaya nakakatuwa. Kaya, Happy New Year sa inyo lahat, guys. So, kami naman dito, mamaya pa. So, when we upload it, I think in 6 hours pa ang New Year namin. So, super late na. Kasi, 13 hours ang gap namin dito sa Canada and dyan sa Philippines. So, anyway, yung mga kapamilya namin ay tulog dahil yan, nag-New Year sila kanina. And super nakaka-miss, diba? Kapag nandito ka sa Canada, I think marami din mag-agree na iba yung New Year dito sa Canada or abroad kumpara dyan sa Pilipinas, which malaking pinagkaiba talaga. Dito peaceful. Actually, walang mga paputok masyado sa bahay. Mayroon lang parang fireworks display, sabi nila sa downtown. And we don't know kung makapunta tayo. We'll see. Try natin. Kasi gusto ko rin makita guys yung syempre yung fireworks dito. Kumbaga pangalawang taon na namin to dito. Ay, di pangalawang taon, pangalawang New Year namin to dito sa Canada. Ayan. So, umpisahan na natin? Yeah, yung first thing na pinagpapasalamat namin ngayon 2023 kasi we tried to look back ano ba yung mga meron sa amin noong 2023 and ano ba yung mga nangyari. So una sa akin muna is nagpapasalamat ako yan sa Nordstrom kasi naging empleyado tayo ay naging full-time worker tayo ng kalahating taon ng 2023. So bago mag-shutdown ang Nordstrom yan, nakapag-work tayo and nakailikom tayo ng enough hours para sa number 2, nakakuha ko ng EI for certain number of months. Hindi naman siya for a whole year kasi may mga ka-work ako na whole year tumatanggap ng EI. Pero ako kasi limited lang dahil ako ay nag-aaral. So, sa mga hindi pala nakakaalam kung ano ba yung EI, ito yung employment insurance na kapag nawalan ka ng trabaho, kapag na-lay off ka, tinanggal ka sa trabaho for no fault of your own, bawal yung nag-resign ka lang. Bibigyan ka ng allowance or benepisyo galing sa Canada. Pero hindi yan full amount 55% ng sahod mo yung makukuha mo. Pero that's good, diba? Okay na rin kaysa wala, diba? Hindi ko rin naman in-expect na maka-qualify ako. Yeah, so even international student, marami ding international student na employed ni Nordstrom, whether in Calgary, in Vancouver, yan. During our session or webinar, so clarify nga ng Service Canada na qualified kami to get that benefit. So yun yung pangalawa namang pinagpapasalamat ko ngayong 2023 kahit natanggal ako sa Nordstrom or nawalan kami ng trabaho. After few months din, tumanggap tayo ng EI, which is nakatulong yun sa aming budget. Kasi syempre, pag nawala ng work ang isang, mabigat na rin talaga yun. Hindi medyo, mabigat talaga. Mabigat talaga. So, at least, diba, kahit nawalan ng work, may pumapasok na EI or allowance na pandagdag sa sahod ni Alvin. Okay, so yung pangatlo naman namin, guys, ito yung ayan, kita nyo naman yung bago naming tinutuloyan ngayon, So, nakahanap kami ng basement na with
3 bedrooms, guys. Yan. So, Yeah. actually, sabi din ng natin, landlady, this is lower suite. Yung hindi naman talaga siyang basement, Basement, na nakakonect sa bahay. So, kami yung lower suite, meron ding upper suite. Kasi, lahat separate. Meron tayong separate thermostat, yung regulator. Yeah. Kaya, hindi tayo nalalamigan or Nalalamig. nag-iinitan. And then, meron din tayong separate laundry, meron din tayong separate kitchen, and meron din tayong separate entrance. Yeah. Kaya, super thankful na kami dahil kahit nag-increase yung sa old apartment natin, no, na pinoproblema natin dati, ngayon parang blessed naman kami sa bagong tinitirhan namin. Yeah. Diba? Super luwang, at peace kami. Kahit nga tigi isang kwarto kami dito. Yeah, yun nga pala guys, sa mga bago pa lang sa channel namin, ito na yung pangalawang bahay namin. Yung una kasi namin bahay guys, is yun yung malapit sa Southwest, yung malapit sa Chinook Mall. Medyo tumaas kasi yung price nun guys, kaya naghanap kami ng bago. Although, same price na ngayon. Yeah, same price Pero siya. kasi, yun ay 1 bedroom lang. Oo, tapos, hindi pa maliit. kasama yung electricity, hindi pa kasama yung Laundry. laundry. Dito, 1.6 nga, 3 All bedroom in na. naman, tapos all in pa. So, feel ko nga lagi kong sinasabi, di ba parang past few weeks na nandito tayo, sabi mo, babe, ang ganda ng bahay. Yeah, natin, yeah. no?" Na-appreciate Ganda. namin Sobrang kasi. kami guys, masaya kami Oo, at at nahanap least- namin tong ganitong klaseng bahay. At least kami dito, ang lawak, lalo na kay Zion, perfect talaga kasi meron pang backyard, di ba, na nakaka-play si Zion nung summer ha. Pero ngayon na, syempre, malamig na sa labas, although walang snow ngayon na, dito siya nagpi-play kasi ang lawak ng sala namin, meron pang siyang separate bedroom para sa mga toys niya. So, malawak talaga. Yeah, and also syempre gusto namin pasalamatan yung may-ari na tong bahay, si Sabada. Sobrang guys, Yeah. napakabait nung may-ari na to. Talagang hindi niya kami pinababayaan. Yeah, she always asks kung ano yung kailangan namin, ano yung problems na na-encounter namin. And yun, 'di ba, laging nagtatanong. And last time nga or kahapon, 'di ba? Yeah. Parang oo. brinake niya yung black ice doon para hindi kami madulas. Sa likod kasi guys, kasi nandun tumutuloy yung sa bubong. Oo. So syempre tubig yun, tapos biglang lalamig na, so nagiging yellow Black siya. ice. So medyo madulas kasi. Ayun. Yeah. Sabi ko nga sa kanya, ako na lang bibili nila ako ng hammer. Pero sabi niya no. Tapos siya na yung gumawa. Kaya thank you very much Sabada. So Ayan. super din kami, lucky sa aming landlady. Ayan. Ayan. So pang-apat guys, ito naman syempre nabenta namin yung una naming sasakyan. Dodge Journey Oo, 2009 Then, nagkaroon kami ng bagong sasakyan ngayon. Kaya, papasalamat kami. na-afford. Yeah. Although, syempre, pa yan, matagal-tagal na bayaran. Pero, Oo. with God's, diba, with God's grace and provision, nakakaya kahit na, syempre, alam nyo yun, para sa mga bago dito, parang sugal siya. But, syempre, it's a matter of priorities naman, depende sa needs ng family. Yeah, oo. So, iba-iba naman tayo. But yeah, we are just thankful na, yan, at least, na si Alvin, kasi yun naman priority niya. Oo, Sabi yun ko, talaga bakit? yung reason ko bakit Oo. ako bumili Bakit talaga tayo ng palit or kukuha? nagpalit na Oo, sasakyan. ng sasakyan. Sabi ka nga. For safety rin naman talaga. Kasi, syempre, sabi ko nga, sa dati ko pang vlog, medyo old na kasi guys yung car natin, 2009 pa siya. Although, okay pa naman siya, pero syempre, if ever na magbubabiyahe tayo ng malalayo, like Banff, kung ano pa man, no? So, at least, kampante tayo. And yun guys, no? Ang panglima naman namin na dapat pasalamatan ngayong 2023 is yung... Yan. Ito yung ano. Siyempre mabigat bilang international student, nagpapasalamat ako dahil natapos ko ng matiwasay ang third term. Grabe, ang bilis, no? 'Di ba parang dati lang first sem, Bilis, second sem, sobrang bilis ngayon, ang panahon. tapos na ang third term ko. And syempre, since this is a 2-year course or diploma program, down with the last Isa sem na lang, guys. ako. Isa na lang. Ngayong 2024. Yeah. Yan, para on to graduation na tayo and hanap na tayo ng work para makatulong na tayo sa Ay, pag-iipon. salamat. Syempre, yun naman ang ating goal, 'di ba? Para matapos tayo dito sa pag-aaral sa Canada. And yan, grabe, sobrang bilis lang. Hindi nyo namamalayan talaga yung oras dito sa Canada. Ayun nga guys, sabi ko rin naman sa kanya, okay lang naman ako muna mag-work. Bagas gusto ko focus muna siya sa pag-aaral na. And yeah, super okay naman. At isang sem na nga lang, no? At konting tiis na lang talaga guys. 4 na buwan na. 4 na buwan ba?
5 buwan kasi 5 meron buwan. kaming practicum. Oh, okay. Yan. So, 5 So, buwan na lang, yun guys. yung kaibahan ng Legal Assistant Diploma program ko kasi may practicum kami compared sa business ad na course dito sa SAFE. Wala silang practicum, kami meron, which is meron kaming magiging experience sa face-to-face sa law firm. So, paano talaga mag-work as legal assistant. So, hahanap tayo ng pagpa-practicuman later on. Yan, by January or February, may a-attendan tayong mga open house activities sa different law firms dito sa Calgary. And yan, magiging kasama ko kayo ulit sa aking mga vlogs para makita nyo yung paghahanap natin ng law firm for our practicum next year. Yeah. So, malapit na yan, guys. Konting tumbling na lang. Yes. Okay, so number 6, guys. Ito naman, syempre, papasalamat din ako kasi nalipat tayo, guys, sa panggabi. So, naging night shift na yung work ko. Then si Emma nga sa umaga dahil nag-aaral siya. So, at least, yung hindi na kami magbabayad ng daycare ni Zion. And yan, nagpapasalamat nga kami dahil sa night shift niya, hindi na namin kailangan mag-daycare or day home para kay Zion. At least, diba, at peace din kami kasi kami yung nag-aalaga kay Zion ngayon na palitan lang siya ang sa umaga, ako naman sa gabi kasi nag-work si Alvin. Yeah. And then, at least ngayon si Zion, dahil kami nag-aalaga, hindi siya masyado nagkakasakit. Yeah. Siyempre, hindi naman totally secured sa mga sakit. Pero since kami nag-aalaga, wala siyang too much exposure sa labas. Kasi dati nung nag-day home talaga, every week or maya talaga nagkakasakit si Zion. Lalo na ngayong December, flu season. Yeah. Naku, ilang beses tayo umabsent noon, palitan pa kami kasi nahihiya kaming umabsent ng sunod-sunod. Kaya lang syempre, kapag nagkasakit naman yung bata, diba, hindi naman gagaling yan in an instant. Yeah. So, nung nagde-day home si Zion, konti lang or saglit lang mahawaan na din agad yan. Or nagkakahawaan din syempre kapag may exposure sa other kids. Yan. So yun, guys, kaya nagpapasalamat talaga ako sa naging night shift ako. Bigla lang, diba? Timing lang din talaga siya, ngayong guys. year lang yun na-open Oo. kasi last time, nung pumasok siya, walang night shift. Oo, kasi nga kung ayaw ko, guys, sa mga dati pang mga subscribers namin dito, nagpaplano pa kami dati nung bagong lipat kami dito, 'di ba? Pinaplano namin kung ano yung magiging gagawin namin, kung paano namin ihatid si Zion, paano siya papasok, ihatid ko. Then after a week, biglang nagkaroon ng sa amin, nag-open na yung night shift namin. Kaya talagang sobrang thankful ako na nagkaroon kami ng night shift. Yeah, buti na lang din talaga. Yan, mas nababantayan natin si Zion. Yan, okay. So number 7, guys, ito actually halong saya at lungkot. Yeah. Kasi, guys, ito yung in-apply namin si Mama as tourist visa dito kasama ng kapatid ko. Then na-approve sila, guys. In 19 days lang, 19 days. Super bilis. Yung Yan. iba naman mas mabibilis pa, yung iba natatagalan. Pero yun nga, may video kami doon kung gusto nyong malaman kung paano namin ginawa yung application ni Mama and yung sister-in-law ko. Yan. Kaya nga, guys, yung sabi ko sa inyo, may halong saya at lungkot kasi alam niyo naman, guys, no, na wala na si Mama, so hindi na siya makakapunta rito. And happy pa rin naman ako kasi yung kapatid ko is still makakapunta pa rin naman siya dito kahit wala na si Mama. Pero sana mas magiging masaya kami kung kasama namin si Mama. Kasi talagang love na love niya si Zion. Talagang every night ko siyang kausap. Talagang nakakamiss lang. Pero yeah, okay lang naman. Kailangan na rin natin mag-move on. Yeah, another reason nga din natin ba't tayo kumuha ng 3-bedroom dito na Oo. tinanong pa nga namin kay landlady namin na if ever may invite kami ng mom niya nga, is it okay na dito patuloyin kasi 3-bedroom naman and she's okay with it, inform lang daw siya. So, nakakalungkot kasi ni-reserve din namin yung room para sa visitors sa mom-in-law ko. Pero yun, God has other plans din talaga. So number 8 naman, guys, ito konektado pa rin to sa mom ko kasi thankful ako, nakauwi ako ng Pilipinas, nakita ko siyang malakas. Nakapag-bonding kami kahit papaano syempre with Zion. And sobrang nakita ko yung saya niya. And ako, happy din ako na nakita ko siya. Although masakit sa huli, pero sabi ko nga, kailangan natin mag-move on. And ganun talaga ang buhay, guys, eh. Pero pasalamat pa rin ako talagang nakita ko siyang malakas. Kasi yung iba, guys, talagang marami nga nagko-comment sa amin na sila daw is parang hindi nila nakita yung mom or dad nila na buhay pa. Parang nabalitaan na lang agad nila na gano'n na wala na agad. So,
thankful pa rin ako at yun nga, nakasama ko si Mama. At nasulit mo yung last few days niya habang buhay pa. Yeah. Yes. Okay, so sa number 9 naman guys, ito syempre malaking pasasalamat din kami na nakaka-survive kami sa cost of living dito sa Canada. So, biruin nyo guys, ang dami ng news or vlogs na maririnig nyo or makikita nyo na iba talaga yung cost of living ngayon sa Canada. Well, sabi nga namin, all over the world naman hindi naman dito lang sa Canada yan. Pero syempre dito, dapat ready ka kasi ikaw lang ang nakikipag-battle eh. Syempre, hindi naman yan mangungutang ka sa kapitbahay mo. Iba dito sa Canada. So, di ba, parang ang bilis lang ng panahon, nakakailang months na kami dito and tapos na nga yung third term ko. Pero nasusurvive namin yung daily gastos or monthly expenses na hindi namin actually alam paano nangyayari. So, nagtapapasalamat na lang din kami with God's provision, di ba? So, totoo yung saying na God provides. So, idasal mo lang yan, ihiling mo kay God, yan, magtiwala ka na hindi ka papabayaan. Kasi yun din yung prayer namin dito pagdating namin sa Canada. Lord, wag mo kaming pabayaan dito sa Canada. Kasi syempre, it's a foreign country. Hindi namin alam kung sino yung mga lalapitan, ano yung gagawin namin pag nagka-problema, yun. Kasi guys, wala naman kaming relatives dito. Although marami kaming kaibigan at naging kaibigan na alam namin kahit papaano is makakatulong naman kapag nagkaroon kami ng problema. Pero so far, okay naman kami ngayon at nakaka-survive kami sa mga gastusin nga dito. And finally, for this year, nagpapasalamat kami dahil for the entire year, naging generally healthy naman kaming pamilya. So, hindi masyado nagkakasakit except for the part na hospital si Zion. So, yun naman talaga din ang mahalaga dito, lalo na ako nag-aaral, si Alwi nagtatrabaho. So, dapat talaga lagi tayong healthy. So, health is wealth, ika nga. Yeah. And yun nga, syempre, since meron tayong mga pagkapasaway na ginagawa. Syempre, kumakain tayo ng matataas ang oil or fatty foods, kaya nga tayo may maintenance na cholesterol. So, sisikapin natin na magkaroon ng New Year's resolution na bawasan. Ako rin, babawasan ko rin syempre yung pagkain ng mga chocolates. Pero ano na naman, syempre, sasabihin mo, January 1 muna kasi kakain pa tayo ngayon. January 1. Kasi ngayon, midnight. Mamaya pa lang kasi yung party. year dito. So, alam ko na naman ang mangyayari. Pero syempre, dapat alalay tayo since hindi na tayo bumabata. So, tumatanda tayo each year. So, dapat talaga ingat pa rin sa health. Yes. But, yeah, thank you 2023 kasi naging healthy kami ngayong 2023. So, sana next year din, di ba, maging healthy ang family namin and kayo na rin po na nanonood sa amin. Yes. So, yun. Syempre ako, thankful din ako syempre sa asawa ko dahil hanggang ngayon is talagang mahal na mahal ako niyan. Joke lang. Maraming salamat sa iyo, baby. Kasi syempre, di ba, kahit pa paano, pag may mga problema, still na nandiyan ka pa rin. Hindi ka bumibitaw. Kasi iba talaga guys, pag malayo ka sa pamilya mo, no? May time na, syempre, mamimiss mo. Tapos, sasabihin niya na parang, mas maganda pa rin sa Pilipinas, yung mga ganyan, let's say, ganito mga event, no? Pero sabi ko sa kanya, ano lang naman yan eh. Tiis lang naman tayo ngayon, 2 taon. After niya, pa nagka-work siya, di, okay na kami, di ba? Yeah. So, yun. Thank you so much. Mahal kita. Love you too. Yeah! So yun, ayoko maging cheesy. Kasi wala yun sa script namin na nagdagdag lang siya ng thank you sa akin. Hindi, syempre, papasalamat ako. Syempre, kaya ano rin kay Zion din na napakabait na bata talaga. Yeah, so thank you kasi naging good yung 2023 sa amin. Naging okay yung way of life namin. Yan, syempre ano lang tayo alalay din kasi tumataas yung cost of living each year. So sana hindi naman tayo atakihin ng kung ano-ano mang housing crisis, yung mga cost of living ganyan next year. So sana humupa na yung inflation somehow, although ang nabasa ko is real estate market is still hot. So, we'll see kung ano man ang mangyari. Yan. Okay. So, yun guys, no? I hope na nag-enjoy kayo sa vlog namin. And pag may mga question kayo, just leave a comment. And syempre, message nyo na rin guys kung taga saan kayo para at least alam namin kung hanggang saan nakakarating yung video namin. Yes. Happy New Year po hanggang sa dito inyong na lahat. lang. See you on the next one. Peace. Happy New Year.